Hello, dear Facebook and YouTube viewers. This is your life coach, Villamor B. Cumilang Jr., broadcasting from Villasis, Pangasinan, Philippines. Thank you for watching Inspiration for Living today. I'd like to speak about the message titled, Sa Wikang Filipino, Hindi Sapat ang Salita. Sa Wikang Ilocano, Saan nga manay di sarita. Words are not enough. Ang salita ng Diyos. 1 John chapter 3, 16 through 18. Verse 16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Hesus Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Ang unang puntos ng mensahe ito. Kulang ang salitang I love you. Kulang ang pahayag na iniibig kita o minamahal kita. Verse 17. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangailangan ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Verse 18. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Mga kaibigan, kulang na sabihin natin ang salitang I love you, Lord. I love you, Ma, Pa. I love you, Nanay, Tatay. Mahal kita, Ate, Kuya. Mahal kita, anak. Mahal kita, Lolo, Lola. I love you, kaibigan. I love you, brother, sister. Sa church, mahal kita sa ating kapwa. Kulang yan, mga kaibigan. Kulang na kulang. Nasabihin natin ang salitang I love you, mahal kita. Ano kayang kulang, kaibigan? Sabihin mo nga kung ano ang kulang. Kulang salitang I love you. Versikulo 18 ng unang Juan, Kapitulo 3. Ang sabi rito, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Amen. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Let us not love in speech only. Let us not love in tongue only. Let us not love in words
only, but in deeds and in truth. The word deed in Greek language is ergon, Ergon, and ergon means action or occupation, and it means work, trabaho, dapat may gawa. Ang tunay na pag-ibig, kaibigan, ay dapat na may ebidensya. At ang ebidensya ay aksyon, gawa. Ang pag-ibig mo sa Diyos, ang pag-ibig mo, again, ang pag-ibig mo ba sa Diyos, kaibigan, ay may aksyon. Ang iyong pag-ibig ba sa iyong mga magulang, mga kapatid, mga anak, mga mahal sa buhay, sa iyong kapwa, sa iyong mga kapitbahay, ay may ebidensya. Ikaw ba ay nagpapakita ng gawa ng pag-ibig? Ikaw ba ay nagpapakita ng aksyon ng pag-ibig sa iyong kapwa? Nais ng Diyos na tayo magpakita ng aksyon ng pag-ibig. Nais ng Diyos na tayo magpakita ng gawa ng pag-ibig. Again, nais ng Diyos na tayo magpakita ng ebidensya ng pag-ibig sa ating kapwa at maging sa Kanya. Kapag sinabi natin, I love you Lord, dapat kaibigan, may gawa ang iyong pag-ibig sa Diyos. Dapat may ebidensya ang iyong pag-ibig sa Diyos. Tandaan mo yan. So, anong dapat natin gawin mga kaibigan? About God, showing our love for God. Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, sa John 14:15, Jesus said, if you love me, keep my commandments. Showing our love for God could be seen by our obedience to Him. Dapat sundin natin ang kanyang mga utos. Sundin natin ang kanyang kalooban, mga kaibigan. Obey God, that is the best way to show your love for Him at maging sa iyong mga magulang, mga anak. Kung mahal ninyo ang inyong mga magulang, sundin ninyo ang kanilang mga utos. Show your love to them through your actions, through your obedience. Magpakita kayo ng pag-ibig sa inyong kapwa sa pamamagitan ng gawa. Amen. Praise the Lord. Ano bang sabi ng verse 17? Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikitang isang kapatid na nangangailangan ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Nais ng Diyos, mga kaibigan, na ipakita natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa sa pamamagitan ng gawa. At ang halimbawa nito ay pagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan, pagbibigay ng tulong sa mga pulubi, sa mga mahihirap. Unahin po natin ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapwa mananampalataya. If the Lord blessed you, kaibigan, nais ng Diyos na i-share mo, ibahagi mo ang iyong pagpapala, ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay sa iba para maging kapani-paniwala ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa. Upang maniwala ang iyong kapwa sa iyo na nagsasabing, I love you, Uncle. I love you, Auntie. I love you, Papa, Mama. Dapat may gawa, may action. Open your hands, mga kaibigan. Buksan po ninyo ang inyong mga kamay
Una sa lahat, buksan po ninyo ang inyong mga puso. At kapag nabuksan po ninyo ang inyong mga puso, susunod na mabubuksan ay ang inyong mga bulsa, mga pitaka, ang inyong mga kamay. Show love. Show genuine love. Show true love through actions and in truth. And in truth, dapat ang pagpapakita natin ng pag-ibig sa ating kapwa ay tunay, hindi pakitang tao lamang, kundi tunay, hindi po peke ang pagpapakita natin ng pag-ibig sa ating kapwa. Tayo po mga kaibigan ay dapat ipokrito. Dapat genuine po. Wala po tayong maskara kapag tayo po ay nagpakita ng pag-ibig sa ating kapwa. So dapat po wholehearted po ang ating pagbibigay. Tao sa puso ang ating pagbibigay sa ating kapwa. Kulang ang salitang I love you. Iniibig kita. Minamahal kita. Dapat may gawa, kaibigan. Dapat may ebidensya para maging kumpleto ang salitang I love you. Iniibig kita. Pangalawa, kulang ang salitang God bless you. So mga kaibigan, kulang pala ang sabihin ang salitang God bless you lang. Dapat may pruweba, may katibayan, may ebidensya. Gaya ng pagsasabi natin ng I love you sa ating kapwa. Ang salita ng Diyos sa James chapter 2:14. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Hindi. Mga kaibigan, dapat po may ebidensya na tunay ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Ngayon, verse 15. Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. Halimbawa, walang maisuot at walang makain ang isang kapatid. Verse 16. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. At sasabihin mo ba, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya? May nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya kung hindi ito kinakikita ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Ito ay patay. It is dead. Sabi po sa English. So hindi sapat mga kaibigan ang sabihin ng God bless you. Dapat kapag ang kausap po natin ay pulubi at siya'y humihingi ng tulong, wala siyang damit, wala siyang makain, wala siyang inumin, dapat po bigyan po natin siya ng pagkain, inumin,
tulong, ipakita po natin na buhay ang ating pananampalataya. Tunay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Because faith without works is dead. Patay, kaibigan, ang iyong pananampalataya kung wala itong gawa. So kaibigan, ipakita mo na buhay ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Do not just say, God bless you, Pastor. Sa isang may sakit, God bless you. Dapat, kapag sinabi mo sa isang may sakit, God bless you, bigyan mo siya ng pambili niya ng gamot. Bisitahin mo siya at doon ipagdasal. Do not just say, God bless you sa isang pulubi. Dapat bigyan mo siya ng kanyang pagkain, ng perang pambili niya ng kanyang pag-ibig. Sad to say mga kaibigan, maraming mga Kristiyano malakas magsabi ng Amen, Amen. Malakas magsabi ng Hallelujah. Malakas magsabi ng Praise the Lord sa simbahan, sa kapilya. And sad to say, 2 times, maraming mga preachers, maraming mga teachers ng Word of God na magaling, marunong magsermon, magturo, pero kulang sila ng gawa. Kulang sila ng aksyon. Dear preachers, tayo po dapat ay mag-share din nating blessing sa iba. Wag lang tayong tumanggap. Wag lang po tayong tumatanggap lang mula sa kaban ng iglesia. Kundi mag-share din po tayo ng ating mga pagpapala, mga biyaya sa iba. Salute to pastors, preachers, missionaries, and Christians who are sharing their blessings with the needy, with the people. Salute to you once again. Congratulations. Ipagpatuloy po ninyo mga kaibigan ang ganyang gawa. Mag-share ng bendisyon, grasya, pagpapala, biyaya sa ibang tao, sa mga nangailangan para maging authentic, tunay ang ating sinasabi, itinuturo, ipinangaral sa mga tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Tandaan po natin mga kaibigan. Hindi sapat ang sabihin ang I love you. God bless you. I am praying for you. Dapat may kasamang aksyon, may kasamang gawa, may kasamang ebidensya ng pagsasabi natin ng mahal kita. God bless you. I am praying for you. Tayo pong lahat ay magdasal. Dakilang Ama, Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita na aking ibinahagi ngayon. Ito inyong reminders, Lord, mga paalala sa amin na dapat kaming magmahal hindi lamang sa salita, kundi sa mga gawa at sa katotohanan. Na dapat kapag sinabi namin, I love you, Lord, ay dapat may ebidensya na dapat ka naming mahalin sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong mga utos, sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong kalooban, pagpapasakop sa iyong kalooban. At kapag sinabi natin ng I love you sa aming pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan,
mga kakilala, kapwa mananampalataya, at sa lahat ng tao, nais mo, Panginoon Diyos, na may gawa. Kapag nagsabi kami ng God bless you, nais mo, Panginoon Diyos, na may gawa. I am praying for you. Dapat may gawa ang mga pahayag na ito. I love you. God bless you. I am praying for you. Na kapag kami nagsabi ng I am praying for you sa isang makasalanan, isang taong hindi pa tumanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, ay dapat naming ibahagi sa kanya ang Ebanghelyo ni Hesus na siyang kapangyarihan mo, Panginoon Diyos, upang iligtas ang isang tao. Panginoon, patawarin po kami. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kulang po kami ng gawa. Naging magaling lamang kami sa isang sitwasyon, sirkumstansya ng aming buhay. Naging magaling lang kami sa salita. Nagsabi ng, mahal kita, Panginoon. I love you sa isang kapatid. Mahal sa buhay, kaibigan, kakilala. Ngunit kulang naman kami. Kulang naman kami sa salita. At sa araw na ito, Panginoon Diyos, palakasin mo po ang aming loob, ang aming puso, ang aming espiritu at kaluluwa. At nawa, Panginoon Diyos, pagkatapos nito, kapag kami nakakita ng isang pulubi, mahirap, nangangailangan ng tulong, ay dapat namin ipakita ang aming pag-ibig, ang aming pananampalataya sa kanila sa pamamagitan ng gawa. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga Kristiyano nagpapakita ng kanilang pag-ibig at tunay na pananampalataya sa ibang tao sa pamamagitan ng mga gawa at sa katotohanan na dapat mong makita, Panginoon Diyos, na ang pagpapakita namin ng tunay na pag-ibig ay totoo, hindi pakitang tao lamang, kundi genuine, authentic, ang pagpapakita namin ng tunay na pag-ibig sa aming kapwa at tunay na pananampalataya sa iyong harapan. Salamat, Panginoon Diyos. Dahil dito, lahat ng papuri, pagsamba, karangalan at luwalhati ay aking ibinibigay sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa panonood ng video nito. God bless.